Dito sa isang subdivision na ito sa May Kawayan, Bulacan, ang nirereklamo ng ilang mga residente ay yung mga langaw at bangaw na matinding nakakaperwisyo sa kanila sa kanilang pang-araw-araw. Ang tinuturo nilang dahilan ay yung hindi maayos sa pagkolekta ng mga basura sa loob ng subdivision. Dream house na sana ng pamilya ni Aling Roda ang bahay na to. Pero parang binangungot daw sila nang malamang nakikibahay ang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi ang sandamakmak na mga langaw at bangaw. Kaya anytime, anywhere, bugaw dito, bugaw doon. Hindi kami makakain ng maayos. Paano ka po makakain? May mga lumilipad na langaw. Mauuna pa sa pagkain mo. Paano nyo pa po kakainin? Namatayan na nga po kami ng alagang aso. Kami po, diarrhea, sakit ng tiyan. Yan po yung dulot ng sobrang dami ng bangaw dito sa paligid namin. E papaano naman daw kasi? Nasa tapat lang ng bahay nila ang Materials Recovery Facility o MRF. Sa madaling salita, dito ang tapunan ng mga basura ng lahat ng mga residente sa subdivision. Kaya araw-araw ring puno ng mga bangaw ang mga fly trap ni Aling Roda. Ganyan po kadaming fly trap nilalagay namin. Hindi lang sa labas, pero pati sa loob ng kanyang bahay. Ganito rin ang dinadaing ng mga kapitbahay ni Aling Roda at ilang beses na rin nireklamo ito sa mga otoridad. Kaya ang barangay, ipinatawag na kamakailan ang Property Management Office o PMO ng subdivision. Nakita ko nung tingnan ko yung mga blotter dito sa barangay, ang daming reklamo. Sinasabi ni PMO is hindi daw nagbabayad ng monthly dues kaya karamihan hindi nahahakutan ng maayos. Kahit updated na yung monthly dues namin, kailangan pa rin namin silang puntahan sa office para i-remind na ganito yung schedule namin, hindi na naman kami nakolektahan. Sinubukan naman ng ABS-CBN News na hinga ng komento ang PMO pero hindi na ito humarap sa media. Ang DENR Region 3 at May Kawayan Senro nagkondukta rin ng inspeksyon sa subdivision. Dito nakitang may paglabag sa environmental regulations kaya magre-rekomenda sila ng appropriate sanctions. Una, hindi dapat nakapwesto ang MRF malapit sa kabahayan. Pangalawa pang sinabi nila, wala ring maayos na waste segregation dahil hindi nakahiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Pero sino ba dapat ang responsable sa solid waste management ng subdivision? Ang sabi ng Senro, dapat ang management ng subdivision. Pero dapat rin daw na ang mismong mga residente maging responsable din sa pag-segregate ng kanilang mga basura. Ang subdivision po, kailangan po talaga meron silang private hauler. Once a day ay kinokolektahan po sila ng LGU, which is na consideration lang po ni Mayor yun para mabawasan yung basura nila. Kailangan lang po segregated na talaga. Ang kukunin po ng city yung residual, ang biodegradable po may iwanan sa subdivision. Tama naman yun sabi ng Eco Waste Coalition, pero dapat pangasiwaan pa rin to ng LGU. Barangay yung implementor ng solid waste management sa ibaba. Ang role naman ng local government unit ay angkuhain itong mga special waste. O sabi pa ng Eco Waste Coalition, mahalaga ring i-practice natin ang proper waste disposal at mag-adopt ng eco-friendly practices lalo na ngayong magpapasko.